A blessed morning mga mare, ito ang DIY laundry shop namin at home base lang kami. Walang pasok ngayon dahil sa masamang panahon. Dahil sa malakas at walang humpay na ulan, ayan mataas na ang baha doon. Dahil din kasi sa mga baradong kanal at mababa naman ang floor area doon. Pero sa area ko naman ay medyo mataas kaya hindi kami binabahaan. Anyway, may nagpalabas sa amin ng mga puting damit at tag 350 pesos naman na overnight babad ang in-avail ni client. Tapos na namin itong i-washing kaya inisa-isa na ni ate kung may mga man siya bang kailangan lagyan ng bleach. Pagkatapos naman lagyan ng bleach ang mga puting damit ay babalik naman sa tubig na may sabon para maiwasan ng paninilaw ng mga puting damit at para di mabanlawan ng sabon ang mga damit na may bleach. Ha? Naintindihan niyo ba? Pagkatapos paikutin ng kahit 10 minutes lang ay babanlawan ko na dito sa washing machine. Ang ganitong washer is parang automatic lang din. Hindi mo na kailangan kunin ang mga damit para banlawan sa planggana. Pero ganun naman talaga. Kailangan talaga itapon ng tubig. Alangan naman isang tubig at maraming loads ang magagamit. Talaga na may wag ganun. Gyot ang tawag doon kung ikaw ay may laundry service, Char. Pero kung sa bahay lang naman ay okay lang dahil wala namang nakahalong ibang mga labahan. Kaya sa sitwasyon ng water bill namin ay hindi na ako magugulat sa laki dahil ganun talaga ang way ng laundry service namin. Anyway, ito naman ang process ng pagbabanlaw ko sa washer. Na-drain ko na ang tubig na may sabon at spray ko na ang mga bula sa ibabaw. At dahil overnight babad ito ay kailangan kong banlawan sa washer ng 2 beses dahil marami ang sabon naman talaga ang kailangan ilagay namin dahil mga puti nga ito. So sabi naman ng iba ay masisira daw ang mga damit dahil sa maraming nilalagay kong sabon. And yes mga mare, possible huyang masira. Pero ang isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang fabric ng damit is hindi magandang pagkakabanlaw ng mga damit like tinipid sa tubig. Like todo effort ka sa pagsasabon, gumamit ka pa ng branded na sabon para maging malinis at mabango kaso 1, 2, 3 ang pagbanlaw. Ano yun? Try nyo mga mare, lalo na sa mga itim na damit, maraming sabon tapos tipid sa banlaw. Ending kapag ikaw ay pawisan ay may amoy, makati sa balat, may marka ang damit na puti-puti dahil sa sabon o kahit ano pa. Try nyo lang. Diba? Nang utos pa ako. Anyway, isang banlaw pa lang ito at ipapaikot ko lang ng 10 minutes para ikot na ikot talaga ang mga damit sa bagong tubig. Actually, hindi na siya ganun kadulas dahil sa ganito pa namang kalaking washer ay katumbas na siya sa 2 o 3 planggana pero kailangan lang ang 2 beses na banlaw. Dahil nga sa sinabi ko na marami ang sabon na nilagay ko. This time naman ay tapos na ang unang banlaw kaya drain ko ulit at spray ko ulit ang mga bula sa ibabaw. At lalagyan ko na ng malinis na tubig hanggang sa max level nitong washing machine. Same pa rin ang process kaya after nun, pinalitan ko ulit ng malinis na tubig. Pero this time naman kapag mag-fabcon na, hindi na kailangan ng maraming tubig para kapit na kapit ang fabcon sa mga damit at leave ko lang din ng ilang minuto. Ang 350 naman ay isang fabcon lang. Depende naman kang client kung gusto niya mag-add-ons ng isang fabcon. Dahil naman ang gamit namin ngayon at ganito naman ako maglagay ng fabcon. First name? After nito ay spin ko na para ready to dry na. Marami naman akong nababasa, suggestion ng iba na mas mainam daw magbanlaw sa spinner para daw hindi sayang sa effort at sa tubig. Actually, para sa akin ay sayang siya sa oras at sa effort. Like, ang gagawin ko kasi dyan is pagkatapos ng pagsabon ay tatransfer ko ang mga damit sa spinner para banlawin with running water. Kung gawin ko yan ay pagod, oras at tubig ang masasayang sa amin. So, bakit naman nakakapagod? Syempre, mabigat ang mga damit kapag basa at kung i-transfer sa spinner, sigurado'y maraming beses ko itong gagawin. Bakit naman sayang sa oras? Dahil 5 minutes each load ang hihintayin ko bago matapos ang timer ng spinner. At kukunin na naman sa spinner para salan na naman ang isa dahil sa isang load like 8 kilos, hindi ito isahang spin lang. 2 o 3 beses kami mag-spin. At lastly, bakit naman sayang sa tubig? Dahil sa daming beses akong mag-spin para sa banlaw ay kailangan ko i-consume ang 5 minutes na timer sa spinner at sabayan pa sa 5 minutes na running water. So bali each load sa spinner ng isang load or 8 kilos ay kailangan 2 hanggang 3 beses ako magbanlaw sa spinner. So sa isang labahan pa lang ay kailangan na magpa-running water sa spinner ng 10 to 15 minutes. Ganun po ba? What? Unlike kung hindi sa spinner magbanlaw at sa washer na lang ay 3 minutes lang ang kailangan namin para mapuno ang tubig sa washer hanggang sa max level ng washing machine. At isang beses lang sa part ng paglabang pag-spin at kapag tapos na kaming mag-fabcon. Hindi lang ako sure mga mare kung naintindihan niyo ang pagka-explain ko. Pero yun talagang dahilan kung bakit hindi kami nagbabanlaw sa spinner bilang may laundry service. Pero kapag bahay lang naman ay pwede po yun.